Alam mo ba, hindi lang sa pelikula o teleserye umiikot ang kwento ng korupsyon. Sa totoong buhay, merong talagang mga bansa na tila naging normal na ang misuse of power for private gain. Mula sa mga issue ng vote buying, bribery, smuggling, hanggang misuse of government funds tulad ng mga ghosts projects, iba-iba ang level ng korupsyon sa bawat bansa sa ASEAN. At para masukat ito, meron tayong tinatawag na Corruption Perceptions Index o CPI, isang ranking system na nilikha ng Transparency International mula pa noong 1995. Mas mataas ang score, mas kaunti ang korupsyon. 0 score ang pinaka-corrupt, habang 100 naman ang pinakamalinis at walang bahid ng korupsyon sa pag-aaral ng mga eksperto at business people. Sa video na ito, sisilipin natin ang top 20 pinaka-corrupt na bansa sa buong Asia 2025. Sino kaya ang nasa number 1? At makikita kaya natin ang Pilipinas sa listahan? Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe for more contents like this. Let's get started! Top 20. Laos. Ang Laos ay isang landlocked na bansa sa Southeast Asia na kilala bilang tahimik pero may magandang kalikasan at historical temples. Sa ekonomiya, nakadepende sila sa agrikultura at hydropower, pero limitado ang kanilang industrial development. Sa politika, centralized ang pamahalaan nila, kaya madalas silang nahihirapan sa transparency at accountability, dahilan kung bakit laganap ang korupsyon sa ilang sektor. Dahil dito, meron silang Corruption Perceptions Index na 33. Pumwesto sila sa pang-apat na corrupt na bansa sa buong Southeast Asia. Alam mo ba? Sa Laos, maraming negosyante ang nagre-report na minsan ay kailangan nilang magbayad ng informal fees para mapabilis ang proseso ng permits o licenses. Top 19. Mongolia. Ang Mongolia ay kilala sa malawak na steppe at nomadic culture. Malaki ang dependency nila sa mining at livestock, pero minsan napapabayaan ang transparency sa gobyerno at natural resources. Dahil dito, meron silang Corruption Perceptions Index na 33. Alam mo ba, sa Mongolia, may ilang reports na ang government contracts sa mining sector nila ay madalas maapektuhan ng favoritism at unofficial payments. Top 18. Philippines. Ang Pilipinas ay isang arkipelagong bansa na mabilis ang economic growth sa urban centers pero may kahirapan sa rural areas. Ang korupsyon sa politics at public services ay isa pa ring hamon sa ating bansa. Ang pondo ng bayan ay napupunta sa bulsa ng mga corrupt officials sa pamamagitan ng mga ghost projects at iba pang pamamaraan. Dahil dito, meron tayong Corruption Perceptions Index na 33 at pumwesto bilang third corrupt country sa buong Southeast Asia. Alam mo ba? Ayon sa Transparency International, ang bribery at nepotism ay patuloy na issue sa local governments ng Pilipinas dahil sa dami ng opisyal na involved sa korupsyon. Top 17. Sri Lanka. Ang Sri Lanka ay isang tropical island nation na kilala sa tea production at turismo. Matapos ang political crisis ng kanilang bansa, ang corruption sa public procurement at government services naman ang naging malaking hamon para sa kanila. Dahil dito, meron silang Corruption Perceptions Index na 32. Alam mo ba, ayon sa Transparency International, may malaking papel ang political favoritism o pagbibigay ng pabor sa mga kaalyado sa politika pagdating sa pagbibigay ng mga kontrata ng pamahalaan sa Sri Lanka. Madalas na napupunta ang malalaking proyekto at kontrata ng gobyerno sa mga makapangyarihang personalidad sa politika. Top 16. Uzbekistan. Ang Uzbekistan sa Central Asia ay may ekonomiya na nakadepende sa cotton at natural gas. Tradisyonal na centralized government at lack of transparency sa public sector ang nakakaapekto sa korupsyon ng kanilang bansa. Dahil dito, meron silang Corruption Perceptions Index na 32. Alam mo ba,
Ang mga negosyante sa Uzbekistan ay madalas na nakakaranas ng informal payments para mapabilis ang kanilang licensing at permits. Top 15. Pakistan. Ang Pakistan ay kilala sa diverse landscapes at mataas na populasyon. Ang political instability at weak enforcement ng mga batas ay nag-aambag sa laganap na korupsyon sa gobyerno at public services ng kanilang bansa. Dahil dito, meron silang Corruption Perceptions Index na 27. Alam mo ba, ayon sa Transparency International, ang bribery at misuse of public funds ay karaniwan sa local administrations sa Pakistan. Top 14. Iraq. Ang Iraq ay kilala sa mayamang oil reserves at complex political history. Matapos ang ilang dekada ng conflict at instability, ang corruption sa government contracts at public services ay laganap pa din. Dahil dito, meron silang Corruption Perceptions Index na 26. Alam mo ba, ayon sa Transparency International, maraming government officials ang sangkot sa nepotism at mismanagement ng oil revenues sa kanilang bansa. Top 13. Kyrgyzstan. Ang Kyrgyzstan ay isang mabundok na bansa sa Central Asia. Kilala sila sa kanilang nomadic traditions at mineral resources. Ang political instability ay nag-aambag sa mataas na level ng korupsyon sa kanilang bansa. Dahil dito, meron silang Corruption Perceptions Index na 25. Alam mo ba? Ayon sa Transparency International, ang mga negosyante sa Kyrgyzstan ay madalas ding nakakaranas ng informal payments para mapabilis ang kanilang licensing at permits. Top 12. Bangladesh. Ang Bangladesh ay densely populated country na kilala sa textile industry. Ang korupsyon sa government services at public procurement ay isa pa ring malaking hamon para sa kanilang bansa. Dahil dito, meron silang Corruption Perceptions Index na 23. Alam mo ba, ayon sa Transparency International, ang bribery sa education at healthcare sector ay laganap sa ilang lugar sa Bangladesh. Top 11. Iran. Ang Iran ay kilala sa oil exports at rich cultural heritage. Ang centralized political power at lack of transparency sa bureaucracy ay nag-aambag sa mataas na persepsyon ng korupsyon sa kanilang bansa. Dahil dito, meron silang Corruption Perceptions Index na 23. Alam mo ba, ayon sa Transparency International, ang pagpapakita ng favoritism at patronage sa public sector ay common sa Iran. Top 10. Azerbaijan. Ang Azerbaijan ay kilala sa oil and gas industry sa Caspian Sea region. Ang political control at weak institutions ay nagdadagdag sa widespread corruption sa kanilang government contracts at services. Dahil dito, meron silang Corruption Perceptions Index na 22. Alam mo ba, ang mga ultra-large infrastructure projects ng Azerbaijan ay madalas nasasangkot sa favoritism at mismanagement. Top 9. Lebanon. Ang Lebanon ay isang Mediterranean country na kilala sa kanilang rich history at banking sector. Ang political fragmentation at lack of oversight sa public sector ang nagpapalala ng korupsyon sa kanilang bansa. Dahil dito, meron silang Corruption Perceptions Index na 22. Alam mo ba, ayon sa Transparency International, ang government services at public tenders sa Lebanon ay madalas apektado ng political favoritism. Top 8. Cambodia. Ang Cambodia ay kilala sa Angkor Wat at growing tourism sector. Ang political control at limited transparency sa public funds ay nagdadagdag sa laganap na korupsyon ng kanilang bansa. Dahil dito, meron silang Corruption Perceptions Index na 21 at pumwesto bilang second corrupt country sa buong Southeast Asia. Alam mo ba, ang bribery sa local government offices at public procurement ay reported na common sa Cambodia. Top 7. Tajikistan. Ang Tajikistan
ay isang mountainous country sa Central Asia, kilala sa agriculture at hydro potential. Mahina ang kanilang transparency at political control sa public sector, kaya mataas ang korupsyon sa kanilang bansa. Dahil dito, meron silang Corruption Perceptions Index na 19. Alam mo ba, ayon sa Transparency International, ang informal payments ay common din sa public services at licensing sa Tajikistan. Top 6. Afghanistan. Ang Afghanistan ay kilala sa rugged landscapes at mineral resources. Ang conflict at weak institutions ay nagdadagdag sa talamak na korupsyon sa gobyerno at security sector ng kanilang bansa. Dahil dito, meron silang Corruption Perceptions Index na 17. Alam mo ba, ang bribery at favoritism sa government contracts ay matagal ng issue sa Afghanistan, lalo na sa post-conflict reconstruction projects. Top 5. Turkmenistan. Ang Turkmenistan ay mayaman sa natural gas at oil reserves. Ang centralized political power at limited media freedom ang nagpapalala ng korupsyon sa government at public services ng kanilang bansa. Dahil dito, meron silang Corruption Perceptions Index na 17. Alam mo ba, sa Turkmenistan, ang official permits at licenses ay nakukuha lang sa pamamagitan ng unofficial payments sa authorities. Top 4. Burma o Myanmar. Ang Burma o Myanmar ay kilala sa rich culture at natural resources. Ang military control at weak democratic institutions ang magdudulot ng mataas na korupsyon sa kanilang bansa. Dahil dito, meron silang Corruption Perceptions Index na 16 at sila ang nangunguna bilang pinaka-corrupt na bansa sa buong Southeast Asia. Alam mo ba? Ayon sa Transparency International, ang bribery sa land registration at public services ay laganap sa Myanmar. Top 3. North Korea. Ang North Korea ay isang closed state country na may centralized political control. Almost walang transparency at government oversight ang bansang ito, kaya laganap ang misuse of power at favoritism. Dahil dito, meron silang Corruption Perceptions Index na 15. Alam mo ba, halos lahat ng economic activity sa North Korea ay kontrolado ng Estado, kaya ang corruption at informal payments ay laganap kahit sa daily necessities. Top 2. Yemen. Ang Yemen ay nakakaranas ng prolonged conflict at political instability. Ang weak institutions at ongoing war ay nagdadagdag pa ng malawakang korupsyon sa public sector ng kanilang bansa. Dahil dito, meron silang Corruption Perceptions Index na 13. Alam mo ba, ayon sa Transparency International, ang humanitarian aid at public funds sa Yemen ay madalas napupunta sa malintao dahil sa korupsyon. Top 1. Syria. Ang Syria ay nasa gitna ng matagal ng civil war at political crisis. Lagpas isang dekada na conflict ang nagpataas ng korupsyon sa government, public services at relief distribution sa kanilang bansa. Dahil dito, meron silang Corruption Perceptions Index na 12 na siyang pinakamababa sa buong Asia. Alam mo ba, ayon sa Transparency International, ang public contracts at humanitarian aid sa Syria ay madalas na aapektuhan ng favoritism at misuse of power. At ayan na nga, ang top 20 pinakakorrupt na bansa sa buong Asia 2025. Iba't iba man ang laki, yaman at kultura ng bawat bansa, iisa lang ang pinapakita ng listahang ito. Malaking hamon ang disiplina, transparency at malasakit sa gobyerno at lipunan para labanan ang korupsyon. Ikaw, ano sa tingin mo? Ano kaya ang maliit na hakbang na pwede nating simulan para mas maging matapat at accountable ang ating bansa? Ano ang kaya mong gawin para makatulong? Kahit simpleng pagiging tapat sa iyong trabaho, pag-iwas sa bribery o pagiging responsable sa komunidad.
Nakaka-inspire isipin na kung kaya ng ibang bansa, kaya rin natin dito sa Pilipinas. Hindi man tayo perpekto, pwede itong maging paalala na may pag-asa pa, basta't sama-sama tayong kikilos. Sana'y magsilbing inspirasyon ito na ang laban kontra korupsyon ay hindi lang para sa gobyerno, kundi para sa ating kinabukasan, kabuhayan at sa susunod na henerasyon. Kaya kabida, simulan na natin sa simpleng aksyon araw-araw. Dahil sa bawat maliit na effort, mas magiging malinis, mas matapat at mas maayos ang ating mundo. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, kabida!